Dr. Love, hawak nga ba ang beat? Sa totoo lang, hindi na bago yung ganitong galawan. Pero iba yung level nito ngayon. Kasi si Dr. Love, hindi lang basta nagko-comment o nagre-react. Parang inaangkin na talaga niya si VNC, hindi lang sa salita kundi sa mga pinapakita niya sa audience. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Eto ha, siya raw ang nagpasikat sa EDSA. Ako pala nagmamo. Kapag sinasabi niyang pagmamay-ari niya si VNC at siya daw ang nagpasikat dito, hindi na yan simpleng opinyon. May dating na kontrol. Parang gusto niyang ipamuka na kung nasaan si VNC ngayon, dahil yun sa kanya at wala nang ibang dapat kilalanin. Diyan pumapasok yung isyo. Kasi hindi pwedeng burahin yung contribution ng Kailan Gaprab, kung saan unang nakilala si VNC. Kahit anong sabihin mo, may malaking role yan sa exposure niya. Kaya kapag hindi mo binibigyan ng credit, lumalabas na pinipili mo lang yung kwento na makakatulong sa'yo para lumakas yung image mo sa audience. Ngayon, doon naman sa sinabi niyang, hawak niya ang beat. Hindi lang yan simpleng salita. Kung titignan mo sa galaw niya, ibig sabihin gusto niyang kontrolado niya ang momentum ng issue. Siya ang nagdidikta kung paano iikot ang kwento at kung paano tatakbo ang atensyon ng tao kay VNC. Parang ginagawa niyang content engine yung sitwasyon. Habang may ingay, may views. Habang may views, may kita. At habang may kita, tuloy ang cycle. Dito na nagiging sensitive yung usapan. Kasi nabanggit na rin na marami na siyang naipundar dahil sa pagbablog kay VNC. Kung ganun, hindi mo na maiiwasan na magtanong ang mga tao kung hanggang saan yung tunay na intensyon. Pagtulong ba talaga, o oportunidad na rin para kumita? Kasi magkaiba yon. Kapag tumutulong ka, hindi mo inaangkin yung tao. Kapag tumutulong ka, hindi mo kailangang ulit-ulitin na ikaw ang dahilan kung bakit siya kilala ngayon. At yun ang pinaka nagtitrigger sa mga nanonood. Hindi dahil galit lang sila, kundi dahil ramdam nila na may mali sa tono ng mga sinasabi ni Dr. Love. Kasi hindi na ito tungkol sa support o pag-angat ng isang tao. Nagiging usapan na ito ng ownership at influence. Parang may utang na loob na habang buhay, at kailangan suklian sa pamamagitan ng content at exposure. Kung tutuusin, simple lang naman dapat ang usapan. Tumulong ka, tapos hayaan mong lumago yung tao sa sarili niyang paraan. Hindi yung babantayan mo bawat galaw at ipapaalala mo lagi na ikaw ang dahilan kung nasaan siya ngayon. Kasi sa dulo, ang lalabas, hindi na genuine na pagtulong kundi investment na may hinihintay na balik. Kaya kung papanoorin mo yung buong sitwasyon, hindi na lang ito simpleng drama online. Mas malalim na usapin ito ng control, credit, at kung paano ginagamit ang isang tao para manatiling relevant sa social media. At yun yung dapat mas maintindihan ng mga nanonood, hindi lang kung sino ang tama o mali, kundi kung ano yung motibo sa likod ng bawat salita at aksyon. Shoutout kay Rosie Garcia. Solid yung punto mo dito. Kasi sinabi mo na si Kailan Gaprab talaga ang nagpasikat sa mga love team, at may basehan yan. Tama ka sa sinasabi mo na malaki na yung channel ni Kailan Gaprab at established na siya bilang charity vlogger. Ibig sabihin, bago pa man sumikat yung mga love team gaya nila VNC, may platform na talaga na pwedeng magbigay sa kanila ng exposure. Hindi naman kasi basta sumisikat ang isang tao kung walang unang maglalabas sa kanila sa malaking audience. Ang punto ng comment mo, hindi mo dinidiscredit yung ibang vloggers, pero pinapaalala mo lang kung saan nagsimula. Kasi doon talaga unang nakita ng maraming tao yung mga taong ngayon ay kilala na. At doon pumapasok yung importance ng credit. Hindi dahil mas sikat ka ngayon, ibig sabihin ikaw na yung pinakadahilan ng lahat. So basically, ang sinasabi mo, may foundation na nauna. At kung wala yung foundation na yon, baka hindi rin ganun kabilis umabot sa ganitong level yung kasikatan nila ngayon. Malinaw at simple yung punto mo, kilalanin kung saan nagsimula bago angkinan kung saan na nakarating.